Bilang isang mansaka, dala ko ang tinig ng aking mga ninuno. Isang tinig na hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumalaban para sa pagkilala at katarungan. Sa bahaging ito ay ating pag-uusapan ang katotohanang matagal nang umiiral, ang kalagayan ng indigenous people sa Pilipinas. Isang pangkat ng mga taong patuloy na humaharap sa diskriminasyon, kawalan ng boses at pangangamkam ng lupang ninuno. Sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, madalas kami nasa laylayan. Hindi dahil kulang kami, kundi dahil kulang ang pagtingin ng lipunan. Ayon sa Philippine Statistics Authority taong 2020, tinatayang mayroong 71% ng populasyon o halos 78 milyong Pilipino ay kabilang sa higit 110 katutubong. Hindi ito maliit na bilang. Ito ay malaking bahagi ng ating pambansang identidad. Kaya naman nabuo ang tinatawag nating Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Isang batas na nagproprotekta sa apat na pangunahing karapatan. Una, ang lupang ninuno. Pangalawa, ang sariling pagpapasya. Pangatlo, kulturang katutubo. At pang-apat ay paglahok sa pamamahala. Pero kung may batas na, bakit kaya nagpapatuloy ang diskriminasyon? Ito ay dahil ang batas ay hindi sapat kung hindi ito isasabukan. Kaya naman nabuo ang mga hakbang. Una, ang edukasyon. Dapat ituro sa paaralan at komunidad ang tunay na kasaysayan at kultura ng mga katutubo upang mabawasan ang stereotyping at tumaas ang paggalang. Pangalawang hakbang ay ang maayos na pagpapatupad ng batas. Ang IPRALO ay nagproprotekta sa kanilang lupang ninuno at karapatan. Ngunit, kailangan itong maisabuhay at siguraduhin na papakinabangan ng mga komunidad, lalong-lalo na ng mga indigenous people. Pangatlong hakbang naman ay respeto at pakikipagkapwa-tao. Ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng pagkilala na ang mga katutubo ay kapwa Pilipino na may pantay na dignidad at karapatan. Sa huli, ang laban ng ating mga katutubo ay laban natin lahat. Hindi lamang ito tungkol sa batas, kundi sa kung paano natin pinipiling kilalanin at respetuhin ang isa't isa. Ang kultura ng mga katutubo kabilang ng mansaka ay hindi lamang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ito ang puso ng ating bansa. Kaya't ating pangkilikin, protektahan at pakinggan ang kanilang